mga balitang pambansa, hindi daw totoo na may kapalit na ayuda ang pagpirma sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kumalat kasi ang pahayag ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan na may paparating daw na ayuda sa mga sumuporta sa impeachment. Samantala, giit ng mga kongresista, fake news po ito na ipinakakalat ng mga troll. Sumatotal na sa 250 na mambabatas ang pumirma sa ika-4 na impeachment case laban po kay VP Sara. Kabilang sa mga hindi po pumirma ang ilang kaalyado ng mga Duterte na sina dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hindi rin pumirma mga tatakbong senador na sina Deputy Speaker Camille Villar at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Paliwanag ni Tulfo, hindi siya pumirma dahil iniiwasan niyang magkaroon ng bahid ang panghuhusga niya sa impeachment trial. Yan daw ay kung manalo siya bilang isang senador at maging senator judge sa nasabing paglilitis. Aminado naman po si Senator Ronald Bato de la Rosa na tila isinubo sa kanila ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senator Bato, nagulat sila sa biglaang pagpasa ng impeachment sa Kamara bago nga po mag-break ang sesyon. Pero posibleng talakay na lamang ang impeachment pagbalik ng sesyon sa Hunyo matapos ang eleksyon dahil magiging abala rin ang ibang senador sa pangangampanya. Sa ngayon 23 na lamang ang senador kaya't walang 8 acquittal votes lamang ang kailangan para mapawalang sala si VP Sara. Pero kahit ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato, aminadong hirap itong makuha. Tiniyak naman niyang magiging patas siya oras na maupong Senator Judge sa impeachment ng Vice Presidente. Kahit nakilala mo kung sino ako, ano at anong posible kong hantungan na decision, ay ako rin as a big professional, sabihin ko talaga na saka na pag magkaroon ng trial, marinig natin lahat. Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, nagbabala naman po ang isang infectious disease expert na hindi dapat binabaliwala ang simpleng trangkaso. Ayon po kay Dr. Edsel Salvania, uso ang trangkaso o flu season tuwing malamig ang panahon. Iba-iba raw ang uri ng influenza virus na po pwedeng tumama sa tao. Pero mas uso raw ngayon ang nakamamatay na strain na influenza A na maaaring magdulot ng pandemya. Madalas naman daw kusang gumaling ang tinatamaan ng trangkaso. Pero posible raw itong mauwi sa pneumonia at ibang malalang mga komplikasyon kung mapabayaan, may comorbidity o sakit ang pasyente o kung matanda na ang nagkasakit. Ang payo ng mga eksperto, mas mainam daw na magpaturok ng flu vaccine kada taon para mas tumaas ang proteksyon sa sakit. Ang recommendation po ng WHO is lahat po ng tao ay kumuha ng yearly influenza vaccine. Kasi kahit hindi ka nandun sa high risk, di ba pag nagkatrangkaso ka, bagsak ka talaga, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapagsalita. So yung risk-benefit sa pag-aaral, mukhang okay po talaga na i-recommend na ibigay sa lahat. Yan nga po ang tinig ni Dr. Edsel Salvania, isang infectious disease expert.